Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Seri 47. Kanang mga tulog daplin sa kadalanan sa Cebu City, ipahipos nunot sa nagsingabot nga palarong pambansa 2024. Mga nagparehistro sa Subo alang sa 2025 elections, niabot na og kapin 186,000. K-12 curriculum, lisod wag tangon, suma ni incoming Education Secretary Angara. 34 anyos nga lalaking misukol sa mga niresponding pulis sa Compostela, patay. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabalies. Kini ang Seri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Department of Education sa Mandawi City ni pahigayon og conference sa atleta ug mga coaches nga mosalmot sa palarong pambansa. Alang kini sa final instruction ug uban pang mga suliran nga masugatan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa third floor sa building sa Department of Education sa Mandawi City, nagtapok ang mga atleta o coaches para sa final conference. Sa dili pa sila mulakaw alang sa pagsalmot sa palarong pambansa. Sa conference, gituki ang final instruction kanila o ubang concerns. Ato sa conference, si Dr. Benito Dagatan, ang DepEd Mandawi Superintendent, ni paambit sa mga atleta nga maninguha sa gold medal samtang maglingaw. So ana na to makita gyud ang ilang passion gid ba towards sports nga they will ensure nga hopefully we can have more. In fact, ganina akong gipasayas nga we are aiming for more goals because in the miyantag medal tally god dili man makount although malista ang bronze o ang silver, but in the counting of the ranking ang goals are gibasihan. So aron nga miyantabag we can contribute more so that the Region 7 will be in the higher bracket sa tali. Moabot sa 104 ka mga atleta ang ipada sa Mandawi City nga mosalmot sa nagkadayang event sama sa basketball, swimming, futsal, boxing, wrestling, taekwondo, gymnastics, athletics ug table tennis. Usa sa mga atleta mao si Alicia Harner nga mo-participate sa wrestling competition. Siya mawang nakakuha sa gold medal ato sa Central Visayas Regional Athletic Association kon si Viraan ni adtong Abril. Matud ni Harner nga nakabati siya og gamay nga pressure tungod dili lang ang iyang kaugalingon ang iyang irepresentar lakip na ang Central Visayas. Bisan pa man niini, matud ni Harner nga subsob iyang gihimong preparasyon ug andam na alang sa kompetisyon. Everyone's, coming and watching the game. So, of course, nasa siya pressure gamay. Pero, nice kay siya, kahit least kay Bauka na nagsuporta nimo. Ang mga atleta sa Mandawi, gikatakdang makadawat og tag 5,000 pesos nga allowance gikan sa syudad. Ang Mandawi lakip sa delegate sa Central Visayas ug makigsangka sa laing 16 ka rehiyon og elite players sa National Academy of Sports ug Philippine Schools Overseas. Samtang matud ni Dagatan nga andam na usab ang Mandawi City Sports Complex ug Sacred Heart Ateneo de Cebu nga lakip sa venue sa palarong pambansa. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Contingent sa palarong pambansa 2024 gikan sa lain-laing rehiyon sa Pilipinas nag-anam-anam na og abot. Mga biliting area sa ubang lugar gisusi sa Cebu City PNP aron masiguro nga luwas. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante.
Nag-anam-anam na sa pagpangabot sa Dakbayan Sugbo ang mga contingent sa palarong pambansa 2024 gikan sa lain-laing rehiyon sa Pilipinas o mahirang punon kining gisugat sa mga opisyal sa Department of Education Region 7 sa dili pa sila dalhon sa mga tunghaan nga ilang gidestino nga billeting area. Gibana-bana nga mabot ngadto sa 12,000 ngadto na sa 15,000 ka mga atleta. Wala pa labot niini ang mga opisyal o coaches ang moabot sa Dakbayan Sugbo nga hatagan og seguridad sa kapulisan. Aron masiguro ang kaluwasan sa mga contingents, ang hepe sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo nga si Police Colonel Ireneo Dalugdug uban sa iyang Deputy City Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, inspeksyon sa mga tunghaan nga nagsilbing puy-anan sa mga atleta o delegado sunod sa 17 kaadlaw. Unang gisusin ni Dalugdug ang Lahog Elementary School ug High School. Din ang Caraga Region ang niokupar nini ug gisunod ang Mabolo National High School. Din nga gipahimutang ang contingent sa Cordillera Administrative Region kun CAR Ramon Duterte National High School nga giokupar sa Eastern Visayas ug ang Guadalupe Elementary School nga gabiton sa Western Visayas ug ang katapusan nga gisusi ang Cebu City Sports Center. Gisubay sa police official kung nakahanay na ba ang mga pulis nga gidestino sa bawat tunghaan ug iyang nakita nga hapsay ang dagan sa seguridad ug walay bisan kinsa nga makasulod nga outsiders tungod kay ang matag contingents dunay ID nga gihatag ug kinahanglan nga kung nga mogawas ug mosulod moagi kini silang access monitoring system kon EMS. Si Dr. Cecil Abringue, ang assistant principal sa Lahog Elementary School ng kanayon, na wala pa sila nakitang problema silang pasilidad. Usa sa mga opisyal sa DepEd Caraga nga may nagbantay silang AMS na kanayon nga maabot sa kapin 700 sa ilaga mga contingents apan dili tanan naa sa Lahog Elementary School tungod kay ang uban dunay kabanay sa Dakbayan sa Sugbo. With regards to facilities, if we gonna rate it, naana gyud mi sa mga excellent na gyud mi dapita. Provided nga we're already ready with the Severaan na nagpolish naman lang gyud mi karon para sa palaro. With the security, well, as you see, okay ra gyud, walay samo, kway sud-sud ang community, we're fine. Medyo naninibago sa panahon, mainit, although kinakaya pa naman. Oo. And then marami kaming first-timers dito sa Cebu. Kaya, ayun, alam namin, masaya sila na nandito kasi at least may napasyal sila. Sinadalugdog ang mga kural nga nakapalibot sa tunghaan kung doon na ba'y posibilidad nga dito moagi ang mga kriminal na tungod ani iyang gimanduan ang mga personnel nga matagkaroon og unya suruyo ni pagsiguro na wala gyud makalusot. Nakigalayon usab ang kapulisan sa mga nagdumala sa 20 ka mga tunghaan nga gigamit nga billeting area kung nag-function ba ang ilang mga CCTV camera tungod kay dako kini nga matabang sa pagmonitor kung doon mo suway sa paghimog krimen sa mga kabatan. Sumala sa akong nakahinabi kanina no katong staff or head sa maong eskwelahan dito sa may sa batong nagyang kanina? Lahog. O kini pong ubang mga kuandri, naano sila yung mga CCTV. So mao to akong hangyo sila nga i-ensure lang ninyo, i-supervise ninyo, i-monitor ninyo kung functional pa ba ang CCTV. Kaya mao na siya ang kanang dako biya og kanang maghatag og kasulbaran no kung adunay mga untoward incident nga mahitabo sa within that area. Noong Hulyo 1, 2024, gisaka na sa kapulisan sa Central Visayas sa ilang alert status gikan sa normal nga to sa full alert nga nagpasabot nga ang tanang police personnel sa Region 7 wala na gitugutan nga maka-absent ug andam kini nga ipakatap kung ikinahanglan tungod sa presensya sa daghang pulis. Gipasalamatan sa mga opisyal sa DepEd Cordillera Administrative Region ang kapulisan lakip na ang mainiton nga paghangop kanila sa Dakbayan sa Sugbo. Mato ni Clemente Bandao Jr., ang camp manager sa CAR, nga nakurat sila nga pag-abot sa billeting area nga hanay na kaayo. Di ang ilaga unta nga trabahoon, gitrabaho na sa mga magtutudlo sa tunghaan. Salamat Cebu. Thank you very much for the hospitality, the love, and of course, alam namin na tuloy-tuloy ang inyong support sa amin habang nandito kami for almost 17 days, hanggang 17 kami. Gawa sa mga pulis nga mihatag sa seguridad sa mga atleta o mga delegado, doon na usab sila gi-augment ka mga Blue Guards para masiguro nga luwas silang tanan. Arnold Bustamante, CCTV News. Pipila ka mga duwa sa palarong pambansa mahimong ibalhin ngadto sa Dakbayan sa Naga. Kung mahitabo kini, maapektuhan ang mga outdoor games tungod sa bati nga lakat sa panahon. Ang kasayuran ihatod ni Mere Rus sa Garino.
Mahimong ipahigayon sa dakbayan sa Naga ang pipila ka mga duwa sa palarong pambansa kung adunay bating lakat sa panahon sa dakbayan sa Sugbo. Gipasabot ni Cebu City Sports Commission Chairman John Pages nga nitanyag ang City of Naga government nga magamit ang ilang pasilidad alang sa ubang mga duwa sama sa tennis. Matud ni Pages nga usa kini sa mga contingency plans nga giandam alang sa umaabot nga palarong pambansa nga magsugod karong Hulyo 9. Dugang pangadaan ang gipanag-an ang maong bating lakat sa panahon din sa milabay nga tuig apektado ang outdoor games sa palaro tungod sa pag-uwan. Apan giklaro ni Pages nga magpadayon ang ubang mga outdoor games nga dili gud himuong indoor sama lang sa baseball, softball ug football. Sa gihapon mag-agad lang sila sa mamahimong lakat sa panahon alang sa dagan sa mga duwa. Sa laing bahin nagsing-abot na dinhi sa Sugbo ang managlahing mga delegado gikan sa Luzon ug Mindanao. Giatiman na sila sa giandam nga mga biliting quarter subay sa pag-abi-abi sa mga school officials. Sa dili pa hingpit masugdan ang mga duwa sa palarong pambansa adunay mga meeting nga ipahigayon alang sa mga officiating official aron mapangandaman. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Ipahipo si Cebu City Acting Mayor Raymond Garcia ang tanang mga tulog daplin sa kadalanan sa dakbayan. Gimanduan na ni Garcia ang Cebu City Anti-Mendicancy Board nga hinay-hinay usab nga nangabot sa syudad ang mga delegado sa Palarong Pambansa 2024. Sa samang higayon, tingwa usab ni Garcia nga mahatagad og hingpit nga kasulbaran ang problema. Samtang ipaibaw ni Anti-Mendicancy Board Ian Hasamal nga matag gabi na ang ilang operasyon. Gipadayag usab niini nga dili nila mahimong pasakitan kadtong dili mukuyog sa ilang paghipos. Dado ng mga street dwellers og didto pakatulgon sa South Road Properties kon SRP ug buhian ra pagkabuntag. Mga nagparehistro sa pagkabutante sa Sugbo niabot na og kapin 186,000 tungod kini sa pagpangalagad sa Commission on Elections gawas mismo sa ilang buhatan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Sa datos nga gituno sa Commission on Elections, ana-ana sa 37,621 ka mga tao ang nagparehistro na sa pagkabutante sa Sugbo niadtong buwan sa Hunyo. Sa maong gidaghanon, anaa sa 19,000 kapin ka mga butante ang babay, samtang 18,000 usab ang mga lalaki. Kung sumadahon tanan gikan Pebrero 12, niabot na og 186,203 ka mga aplikante sa pagkabutante Lukop Sugbo. Nakita sa Comelec Cebu nga resulta kini sa nimong subsob nga voters education gawas mismo silang buhatan. Matod sa ilang provincial election supervisor nga si Attorney Marshall Sarno nga anaa ang presensya sa Comelec sa mga kabarangayan pinagi silang satellite registration. Samtang gidala usab sa Comelec ang serbisyo sa gawas sama na lang sa pagparehistro o padayong voters education hangtod na sa mga eskwelahan. Kini aron makaaghat usab ang ubang mga Sugboanon nga gawas nga magparehistro aron makabotar, makapili usab sila og kandidato nga haom na usab sa ilang baruganan. Another feature nga bago sa Comelec ng Registered Anywhere program. Like for example, sa Cebu City, pwede ka makaparehistro o buta na ito, parehistro ka, imo rehistro dito sa Mindanao. So pwede ta ka rehistro dito sa Cebu City. Hayan padayon usab ang ilang gipakusog karon nga voters registration ngadto sa managlaing suok sa Sugbo. Kutob lang karong September ang voters registration aron malakip og makabotar sa eleksyon karong Mayo 2025. Subay niini, isiguro sa bag-o lang na appoint nga provincial election supervisor nga si Sarno nga andam sa pagsulbad kung adunay mutumaw nga mga suliran sa Sugbo. Ilabi na nga ang Sugbo naguna sa pagka-vote rich nga probinsya lukop nasod. Diri sa Cebu, mayo diri kay init pero kutob na sad sa istorya. Ang buong reshuffling sa mga kadagkuan sa Comelec subay na sa pagbutang sa bag-ong buhatan sa Comelec sa Negros Island Region. Gian Navarro, CCTN News. Malampuson nga nabatukan sa Lapu-Lapu City Health Office ang sakit nga dengue sa buwan sa Hunyo. Kinihuman walay natalang nakalas nga kinabuhi tungod sa dengue sa nilabay nga buwan nga mao ang Dengue Awareness Month. Gingusgan sa ahensya ang kampanya Batok Dengue, pinaagi sa pagbisita sa matag barangay ug mupahigayon og entomological survey sa kadtong adunay kaso aron masuta ang hinungdan niini. Nagapod-apod usab sila og mga long-lasting insecticidal nets
sa mga tunghaan ug mga panimalay, dala ang pag-awhag kanila sa pagbuhat sa 4 o'clock habit ug 5S. Karong tuiga ang City Health Office adunay natala nga 239 nga dengue cases sa Dakbayan. Musunod, K-12 curriculum, lisod wag tangon, sumani incoming Education Secretary ang Gara. Kanaguman pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Calling all leaders of Catholic Charismatic Renewal Communities, diocesan coordinators, and spiritual directors. Be equipped, be formed, be informed of the worldwide movement of the Holy Spirit through the first National Charismatic Leaders Conference to be held on July 27 and 28, 2024 at the International Eucharistic Congress Convention Center in Cebu City. The theme of this special gathering is taken from the Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8. You will be my witnesses. Together, we have a mission to bring people closer to God in our synodal journey. Let us be united. The Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Be inspired by speakers from Charis International, Shane Bennett and Cyril John, together with charismatic theologian Moses Catan and Filipino lay leader June Cruz. Grow in faith, fellowship, and leadership, and be part of something extraordinary. Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Register now and witness the power of the Holy Spirit. Everything I need is found in you, Jesus. Deadline for registration is June 30, 2024. Holy Spirit, Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optic
affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dria! Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyap-puyap na ka? Kinsa man ang mukhang masakitin ako din ay karoon ng kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy! Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano itang kali, Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Wailaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, incoming DepEd Secretary Sani Angara miangkon nga lisod wag tangon ang K-12 nga curriculum. Kini tungod kay siya ang nangamahan sa balaod o nagpatuman niini. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Hitataw ni incoming Education Secretary Senator Sani Angara nga gi-institutionalize na kung gipatuman na ang kindergarten to grade 12 curriculum isip usa ka balaod. Mong kinanglan kining tumanon din sa nasod ang kasamtangang curriculum nga gigamit na sa mga tunghaan. Kini ang nahimong tubag ni Angara human nanawagan ang pipila ka mga grupo nga i-abolish kung wagtangon na lang ang K-12 curriculum tungod sa nahimong performance sa mga tinun-an ug kalisod sa pagpangita og trabaho human sa basic education. Si Angara mo'y nangamahan sa Republic Act 10533 kun Enhanced Basic Education Act of 2013. Diin, nagdugang og duha ka tuig ang kaniadtong napu ka tuig nga basic education pinaagi na sa senior high. Gitun-an pa sa Department of Education ang curriculum sa grades 11 ug 12 sa tinguha nga matarong na kini ug mahimo makatrabaho dayon ang nakahuman na sa senior high. Mao makig-alayon si Angara sa mga anaa sa labor sector sa tinguha nga pasudlo na sa trabaho ang mga nakahuman na sa grade 12. Samtang gitataw ni Angara nga dili na ipolitika ang DepEd tungod kay labing mahinungdanon kini nga responsibilidad alang sa kinatibuk ang education sector. Huli pa ni Angara si outgoing DepEd Secretary Vice President Sara Duterte kinsang mahuman ang iyahang nga termino sa ahensya karong Hulyo 19. Gian Navarro, CCTN News. Gitahasan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang mga hingtungdang ahensya sa gobyerno nga susihon ang proseso alang sa e-visa system sa mga Indian nationals. Ato sa panagtigom sa Private Sector Advisory Council sa Malacañang, gibutyag ni Marcos Jr. nga mahinungdanong ang e-visa processing alang sa mga taga-India. Kini aron mas dali na ang pagbisita sa Pilipinas ug makalaag sa managlahing tourist destination. Nasayran nga ang mga Indian nationals kanunay magbalik-balik sa Pilipinas aron manglaag sulod sa 8 ka adlaw. Mao gisiguro sa kagamhanan nga himuong sayon ang proseso sa pagbato og visa ubos sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno. Mibisita si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian sa buhatan ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan.
Gipasalamatan ni Secretary Gatchalian ang suporta sa mayor sa mga programa sa DSWD alang sa dakbayan. Samtang nipadangat usab ang mayor sa iyang pasalamat ngadto ni DSWD Secretary sa mga programa nga gihatag niini ngadto sa iyang syudad. Matud sa mayor nga usa sa ilang nisgutan mao ang pagpalig-on sa kolaborasyon sa dakbayan o sa DSWD aron pagpalapad sa serbisyo nga ilang matanyag. Muhatag ang Kapitolyo og tagtunga sa milyon ka pesos nga subsidy ngadto sa mga LGUs sa Midwest Cebu nga mosalmot sa Suroy-Suroy, Sugbo. Kini aron mas mapangandaman ang pagpahigayon sa tourism program karong Hulyo 12 ngadto sa 14. Nagpatawag og meeting si Gobernador Gwen Garcia sa mga mayor ug tourism officers gikan sa Midwest Cebu ug nagpakisayod sa nahimong pagpangandam. Suruyon sa gatusan ka mga delegado ang mga ikadalit gikan sa Toledo City, Pinamungahan, Aluginsan, Balamban, Tabuelan, Aluginsan ug Tuburan. Mao giaghat niya ang mga opisyal ug ubang stakeholders nga ihatag ang labing maayong tourism experience ug 5-star nga pag-abi-abi sa mga bisita. Sa laing balita, 11 Regional Rehabilitation Center for the Youth alang sa mga batanong babay nga nahimutang na sa Sugbo. Kini aron atimanon ang maong mga babay ilabi na kung nakahimo kini og kalapasan sa mga balaod. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nasabutan sa Cebu Provincial Government ug Department of Social Welfare and Development ang pagbutang og 11 Regional Rehabilitation Center for the Youth sa mga babay. Kini aron atimanon ang mga batanong babay ilabi na katong nakahimo og kalapasan sa balaod kun children in conflict with law sa ilang rehabilitation. Pirmado nilang Governor Gwendolyn Garcia ug DSWD Secretary Rex Gatchalian ang deed of usufruct aron gamiton ang Balay Pag-asa sa Barangay Inayagan, City of Naga, sud sa Napu Katuig alang sa mga pasilidad. Atimanon mismo sa mga social workers sa DSWD ang mga babaeng CICL alang sa rehabilitation ug pagbaton og saktong edukasyon. Gikalipay ni Gobernador Garcia ang nimulakang si DSWD dinpay muslan ang unang RRCY sa usa ka capital-owned property. It is not naman an experimentation. It is already a working model and has worked several times in the past. So maraming salamat po for your recognition of Cebu's initiatives. Paninguhaw usab ni Secretary Gatchalian nga makakuha og igong pundo aron matiwas ug magamit sa hingpit ang maong RRCY sa City of Naga karong tuiga. Ilabi na nga wa pa sila nakadawat og budget allocation gikan sa kagamhanan bahin niini. I'll instruct the executive director to give me the costing. We'll fine-tune it, find money in the department and operate it. Yung hindi namin kakayanin, maybe I can tell Gov, but in return, I'll also try to help her with her other programs. May nungdanon alang sa attached agency nga Juvenile Justice and Welfare Council ang padayong pagkampanya sa katungod sa mga kabatanunan matag LGU. Maong awhag nila nga to sa mga lider nga padayonon pa kini. Although they are deprived of their liberty, ang focus sa programa ay ang ilahang rehabilitation. And when they go to RRCY, they don't serve the sentence, technically they do, but the focus is to rehabilitate them because if they get rehabilitated, the case is dismissed. Gian Navarro, CCTN News. Musunod, 34 anyos nga lalaki, patay human misukol sa mga niresponding pulis. Kanaw guman pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
empowered, and be informed. Caris Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the Caris National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of Caris Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned Caris international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme, You Will Be My Witnesses, Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference. Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National Caris Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines. Holy Spirit, you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. Cine Cebu, Cine Cebu, for your internet connection and for the signal of your cable TV, so fast and straight the transmission to your home. Cine Cebu, Cine Cebu offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. Balik sa ato mga balita, drug den sa Barangay Calamba, Dakbayan sa Sugbo, gibungkag sa mga sakop sa PDEA 7 nga may resulta sa pagkasikop sa nagpadagan og laing 4 nga naabtang nagsuyop. Samtang kapin sa 2 ka milyon ka pesos nga kantidad sa illegal nga drugas na sakmit sa kapulisan sa anti-illegal drug operation sa Dulho Fatima ning Dakbayan sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. 5 ka mga taong nadagpan sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa Sawang Calero Police Station atol sa pagpangrunda sa usa ka drug den nga nimutang sa Quijano Compound, Barangay Calamba sa Dakbayan, Sugbo, alas 3:29 sa Miyerkules sa hapon. Target sa illegal drug operation mao ang drug den maintainer nga gilang si Joel Pirami, 49 anyos, nga nagpuyo sa mga lugar. Lakip sa nadagpan ang 4 ka mga lalaki nga naabtan sa sulod sa suyupanan nga silang Jurits Catillo,
19 anyos, usa ka dishwasher sa usa ka kan-anan. Ace Gonzales, 24 anyos, Alex Batulan, 47 anyos, ug John Lloyd Algabre, 22 anyos. Nasakmitikan sa mga suspitsado ang 5 ka pakete sa kituang shabu nga motimbang sa 12 gramos kadto ni valor nga 81,600 pesos by bus money og nakalain-laing drug paraphernalia. Mato ni Lia Alcantara, information officer sa PDS-7, nga duha ka buwan nila nga gipaubos sa case build-up ang nagpadagan sa drug den human madawat ang impormasyon gikan sa kasaligang tinubdan. Giingaw makabaligya si Parami og 20 gramos matag simana gikan sa iyang supplier. Si Parami nadakpanan nitong 2016 sa kaso gihapon sa illegal nga drugas apan nakagawas human mi plea bargain sa iyang kaso nga giatubang. Samtang giila nga high value individual nadakpan usab sa gilusad nga bypass operation sa mga sakop sa City Drug Enforcement Unit sa Cebu City Police Office sa pagpangulo ni Police Major Jonathan Bethoven Taneo alas 10:10 nitong Martes sa gabi sa barangay Dulho Fatima sa Dakmen Sugbo. Ang nasikop ila nga si alias Winston, 41 anyos, residente sa sitio Mayflower, Spolarium Street, barangay Dulho Fatima sa siyudad sa Sugbo. Nakuha sa mga operatiba ang 403 gramos ng kituang shabu nga doon standard drug price nga 2,740,400. Mato ni Taneo nga gipaubos nila sa duha ka buwan nga monitoring si alias Winston human migawas ang iyang pangalan sa ilang mga nanglabay nga mga anti-drug operation nga siya ang tinubdan sa supply sa illegal nga drugas. Base sila nakuha nga kasayuran nga siya ang hulgan sa supply sa usa ka bodigero nga nailhan na usab nila. Ang mao nga drug personality nga bodigero makadawat kining tag duha ngadto na sa 5 ka kilo matag semana diin hagbungan siya ninig usa ka kilo nga mao na usab ang iyang iripak nga mao iyang ipangapod-apod sa mga drug dealer sa ubos. Tagaan na siya ko sa kilo, iyan ang bukon. Depende sa mga type of mga order sa lain-lain nga disposer. So, matong nasa tag by 5, nasa tag by 5, nasa siya kanang katong tag nasa tag 25 grams ug nasa siya katong tag 5 grams para ini ka order na mo order mo mutawag sa iyaha or sa iyahang amo sa kalunasan mo ready na, iyan na lang ng tag. Kalapasan Section 5 ug 11, Article 2, Republic Act 9165, ang atubangon nga kaso sa suspitsado, samtang ang nakuha nga supply sa illegal nga drugas, gi-turn over kini sa PNP Forensic Unit 7 alang sa chemical analysis. Arnold Bustamante, CCTV News. Tanang mga barangay nga sakop sa Police Station 6 sa Dakbayan sa Mandawi gideklarar nga drug cleared. Samtang dugang usa ka barangay ang ipaubos sa deliberation sa Regional Oversight Committee karong buwana. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Ang barangay Banilad, Cobacob, Ibabaw Estancia, Gezo ug Labugon ang puros nakapasar sa requisitos aron madeklarar nga drug cleared sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing. Ang mga barangay nalakip sa Police Station 6 sa Mandawi kini naghimo sa Station 6 nga labing unang istasyon sa Sugbo nga nakakabot og drug cleared status sa tanang barangay nga sakop sa ilang jurisdiksyon. Subay niini nang hinaot ang syudad nga makakabot sa og drug cleared status ang laing 5 pa ka police stations. Proud kayo ta sa Station 6. Dako magud kaayo og role ang PNP aning drug clearing kay sila magud ang ting push sa mga barangays to have all the documents ready for submission. Ang drug cleared nagpasabot nga na-accountanan sa barangay ang drug dependence niini og nahuman niini ang mga intervention programs nga ilang nahatag. Sa kasamtangan 18 na sa 27 ka barangay sa Mandawi ang nadeklarar nga drug cleared. Mato di Manzano nga adunay usa ka barangay ang mopaubos sa deliberation karong buwana. Hoping by the end of the July, nanatay result sa kanisayang kuan for this month. Matod sa Pangusya Maksa po nga documentary requirements na lang ang kuwang sa nahabiling barangay aron madeklarar usab nga drug cleared. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing balita, patay ang 34 anyos nga lalaki human misukol sa miresponding polis sa Purok Mangga, Barangay Panangban, lungsod sa Compostela niadtong Miyerkules sa gabi. Giila kini sa mga otoridad nga si Joel Nino Pariha, 34 anyos nga taga Purok Cabansi, nga mao og gihapon nga barangay. Sa investigasyon sa Compostela Police Station nga mitubag sila og alarma nga adunay nagpabuto og armas sa lugar o gihangyo sa pagtahan niini. Apan kalit nga ni bunot sa 38 nga kalibre sa armas ang suspek og dayog pusil tumong sa pulis nga miresulta sa pagpinusilay.
Dali nga gida sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office si Pariha sa Tambalanan apan gideklarar kini nga patay nang miabot sa Tambalanan. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.